Sa mga nambabalak dyan manggulo, umuwi na kayo dahil mamaya madudurog kayo. Bakit? Papunta na po ang mga kasama natin na galing sa Camp Aguinaldo. Papunta na sila dito. Kaya yung mga manggugulo dyan, umuwi kayo, maghilamos, mag-toothbrush at matulog para pumasok kayo bukas. Para magkaroon naman ng laman ng utak ninyo. Etong mga nanggugulo na ito, mga utak hipon eh. Bakit ko sinasabi na utak hipon ito? Gaya nila Congressman Abante ng mga utak hipon. Gaya nila Zaldico ng mga utak hipon. Gaya nila Martin Romualdez sa utak hipon. Pati itong mga kabataan na nanggugulo, mga utak hipon din. Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Yan. Tanungin natin ang bawat sarili natin, isa-isa. Bakit ako nandito ngayon sa Mendiola? Diba? O bakit niya tayo nandito? Diba para pababain si Marcos? Para maitigil ang korupsyon sa ating bansa? Ngayon, bakit ang kapulisan ang sinasaktan ninyo? Yung mga pulis na yan, si Martin Romualdez ba yan? Yung mga pulis na yan, si Zaldico ba yan? Yung mga pulis na yan, si BBM ba yan? Bakit silang sinasaktan ninyo at binabato ninyo? Sa tingin nyo, pag sineryoso kayo ng mga kapulisan, anong laban ng bato isang bag mo? Anong laban ng bote na dala mo? Mag-isip kayo, yung nag-recruit sa inyo, yung nagbayad sa inyo, para saktan at manggulo sa ito. Sasamahan ba kayo sa loob ng kulungan? Ilang kabataan kayang nahuli? Ilang kabataan kanina ang nahuli? Sinamahan ba sila ng grupo nila? Sinamahan ba sila ng nagbayad sa kanila? Sinamahan ba sila ng leader nila? Kaya tanungin natin ang sarili nating mga kabataan. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong magnanakaw. Gaya nilo, gaya ni Martin Romualdez na tambalusos na magnanakaw. Gaya ni Zaldico na mukhang buwak na magnanakaw. Gaya ni BBM na bangag na pangulo. Yan ang kalaban natin. Gaya ni Boy Dila na mukhang burak na si Congressman Abante na appointed son ng Comelec na si George Garcia. Of this kid, ako po si Amor Patrio. Hindi ko kayo pagagalitan para nyo na akong ate. Okay? Alam ko na ang pinaglalaban nyo ay matagal nang naka-embed. Matagal kayong na-seminar dyan. Hindi ako umaasa na makikinig kayo. Ito lang ang sabihin nyo. Try to step back. Try to step back a little bit. And then observe the government, observe the leaders, observe the current situation, and make your own conclusion based on your own observation. Just step back from whatever ideology those fucking people in the mountains are instilling in your young minds. Ako bilang adi nyo, hindi ako, alam ko kasi ang mga Gen Z eh. I am working as a virtual assistant. I've been managing Gen Zs. I am a general manager. Pero ewan ko lang, after ng rally na to kung may trabaho pa ba ako. But I know, one approach, alam kong hindi kayo makikinig kapag pinagagalitan kayo. So I am here as your nakakatandang ate, nakakatandang kapatid. Okay? Hindi ko kayo pagsasabihan na mali ang ginagawa nyo. For sure, there is a fucking reason as to why yan ang pinaniniwalaan nyo. Pero ito lang ang pakiusap ko. Step back a little bit. Observe your leaders. Observe the current situation. Tingnan yung mga tao na nasa gilid ng kalsada na hirap. Samantalang ang ating mga leaders ay nagpapakasarap. I'm not trying to convince you to anything because more than anyone in this fucking white road here in Mendiola, alam ko, kayo ang generation na well-informed. And I will bank on that. We are the millennials. Some of these people here are boomers, Gen X. We are the older generation. At the end of the day, hindi kami
ang mamumuno sa kinabukasan kayo. Kaya piliin nyo, pag-aralan nyo, yes, pwede kayong magkamali, pero piliin, pag-aralan ng mabuti. At the end of the day, ito ang isipin nyo. Hindi kayo dapat nananakit ng mga kapwa Pilipino. Dahil magkaiba kayo ng ideology or pinaniniwalaan. Dahil hindi naman kami narito para saktan kayo. Lalong-lalo na hindi kami narito para saktan ang mga pulis. Narito kami dahil pagod na kami sa korupsyon. Yung mga nanay nyo, alam ko, iba sa inyo yan. Hirap na hirap magpaaralin kayo ng nanay nyo. Maybe right now you are still not in the right psychological circle to understand the sacrifices of your parents. Pero sana hindi pa huli ang lahat na ma-realize nyo na ang ginagawa namin ay hindi para sa amin. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang aming mga pamilya. Inilagay namin ang aming mga sarili sa frontline kahit alam naman namin na pwede kami mapahamak. We are not here to provoke the police. We are not here para saktan kayo. Kaya wag nyo rin kaming sasaktan. I am not here to convince you na mali ang pinaniniwalaan nyo. Dahil sa inyo yan. Freedom nyo yan. Pero wag na wag kayong mananakit ng kapwa Pilipino. At the end of the day, it will be you guys who will govern this country. Please, let's try. Let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpo-provoke. Okay? Now, back to business. The fucking business. Wala pa rin bumababa. At kulang pa rin tayo sa numbers, pero hindi tayo uuwi na walang bababa. I would like to remind everyone here na ang laki ng ating sinakripisyo para tayo ay maparito. At ang laki ng rason kung ano ang pinaglalaban natin dito. Dahil kapag walang bumaba today, magnanakaw lang sila ulit bukas. Magsisinungaling lang ulit sila bukas. At gagaguhin lang tayo ng paulit-ulit. Ngayon, alam kong kulang tayo sa numbers. Kaya sa mga nagla-live stream dito, pinapanawagan ko. Hindi namin to kaya ng kami-kami lang. Huwag niyong iasa ang kinabukasan ng bansa sa iilang tao, sa iilang grupo. Hindi namin to kaya. Let me be very, very frank and straightforward with that. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal namin sa bayan, hindi namin to kaya ng mag-isa. Kung hindi kayo pupunta dito, walang mangyayari. Nanakawan lang tayo ulit. At ito ang pinaka-importante, guys. It's not just about the economy. It's not just the possibility of the Philippines going bankrupt. The most important thing, napakaraming EDCA bases na sa Pilipinas na inalaw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magnanakaw. Hindi ko alam kung anong naging kapalit, pero alam ko ang magiging kapalit ng mga EDCA bases. Never in the world history na ang Amerika ay nagsimula ng digmaan sa kanilang bansa. There will always be a sacrificial lamb. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yung pinaglalaban natin dito, it's not just about corruption. It's not just about our future. Kung ayaw natin maging abo, kung ayaw natin maging sakripisyo, habang yung mga politikong nagnanakaw araw-araw ay pupunta at lilipad ng ibang bansa at magpapakasasa sa mga ninakaw nila. Pumunta kayo dito, hindi namin ito kaya.
Hindi namin ito kakayanin kung kami lang. Walang monopolyo ng amor patrio. Walang monopolyo ng pagmamahal sa bayan. Dapat ang mga mamamayan ay magkaroon ng pagmamahal sa bayan. Alam ko, may mga trabaho kayo. Alam ko, may mga personal kayo na buhay. Pero sana, kahit ngayon lang, bayan muna bago ang sarili. Bayan muna bago tayo maging Venezuela. Bayan muna bago tayo maging Ukraine. Let's save our country while we can. Let's save our country while we still have our country, because we are on the verge of losing our future and our country. And these fucking assholes in the Congress, in the Senate, and in the executive, they will fly abroad, bring the stolen wealth, and live their life happily ever after. Kapag tayo naging Ukraine, hindi lahat ng Pilipino ay may kakayahang pumunta sa ibang bansa. At ito ang sasabihin ko, pag wala tayong ginawa ngayon, magiging mas mahirap pa tayo sa daga at magiging sakripisyo tayo sa ambisyon ng Amerika na patigilin sa pag-rise ang China. So I call on not just the Gen Z, not just the millennials, not just the boomers, not just the working professionals, but I'm calling everyone who is a Filipino. Pagbigyan nyo kami, tulungan nyo kami, dahil hindi namin kaya to. Pumunta kayo dito sa Mindiola at walang uuwi hanggat walang bumababa. Ibang pumunta! Dapat pumunta! Marcos resign! Politiko! Sa mga nambabalak dyan manggulo, umuwi na kayo dahil mamaya madudurog kayo. Bakit? Papunta na po ang mga kasama natin na galing sa Camp Aguinaldo. Papunta na sila dito. Kaya yung mga manggugulo dyan, umuwi kayo, maghilamos, magtoothbrush at matulog para pumasok kayo bukas. Para magkaroon naman ng laman ng utak ninyo. Etong mga nanggugulo na ito, mga utak hipon eh. Bakit ko sinasabi na utak hipon ito? Gaya nila Congressman Abante ng mga utak hipon. Gaya nila Zaldico ng mga utak hipon. Gaya nila Martin Romualdez sa utak hipon. Pati itong mga kabataan ng gugulo, mga utak hipon din. Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Yan. Tanungin natin ang bawat sarili natin, isa-isa. Bakit ako nandito ngayon sa Mindiola? Diba? O bakit dyan tayo nandito? Diba para pababain si Marcos? Para maitigil ang korupsyon sa ating bansa? Ngayon, bakit ang kapulisan ang sinasaktan ninyo? Yung mga pulis na yan, si Martin Romualdez ba yan? Yung mga pulis na yan, si Zaldico ba yan? Yung mga pulis na yan, si BBM ba yan? Bakit sila ang sinasaktan ninyo at binabato ninyo? Sa tingin nyo, pag sineryoso kayo ng mga kapulisan, anong laban ng bato isang bag mo? Anong laban ng bote na dala mo? Mag-isip kayo, yung nag-recruit sa inyo, yung nagbayad sa inyo, para saktan at manggulo sa ito. Sasamahan ba kayo sa loob ng kulungan? Ilang kabataan kayang nahuli? Ilang kabataan kanina ang nahuli? Sinamahan ba sila ng grupo nila? Sinamahan ba sila ng nagbayad sa kanila? Sinamahan ba sila ng leader nila? Kaya tanungin natin ang sarili nating mga kabataan. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong magnanakaw. Gaya nino, gaya ni Martin Romualdez na tambalusos na magnanakaw. Gaya ni Zaldico na mukhang buwak na magnanakaw. Gaya ni BBM na bangag na pangulo. Yan ang kalaban natin. Gaya ni Boy Dila na mukhang burak na si Congressman Abante na appointed son ng COMELEC na si George Garcia. Tama. Biruin mo,
Hindi na nga binoto ng tao, may kapal pa ng mukha yang si Boy Dila na mamuno. Boy, Dila! Hindi ka nga binoto ng kadistrito mo eh. Binoto ka lang ni Comelec. Kaya si Garcia lang ang pagsilbihan mo. Paubos ka lang ng pera eh. Ang dami ng problema ng bansa. Pati kayo, dumagdag pa kayo, mga putangin na kayo, mga congressman kayo. Pumunta kami sa House of Representatives. Hinamon ko lang suntukan ng mga putangin na magnanakaw. Ayaw lumabas. Meron pa kayo usap sa atin si Colonel. Lahat po ng totoong lumalaban para sa bayan, nakikiusap. Kumilit tayo doon. Iiwalay nyo na po yung mga estudyante. Doon po tayo lahat. Pakiusap. Punta po tayo lahat doon sa gilid. Yung hindi susunod komunista. Punta tayo doon lahat sa gilid. Ano magsumunod? Pag sumunod, very good. Yan, narinig po natin, mga kababayan. Sabi ni Kernel, lahat ng mga totoo nagkikipaglaban kontra korupsyon ay kumilit. Ang maiiwan ay komunista at huliin sila ng mga kapisan natin. Sa lahat na nakikinig dyan, lahat daw sabi ni Kernel, ng totoo nagkikipaglaban kontra korupsyon ay kumilit dito. Ang maiiwan ay ilalagay natin ng kulungan. Para kung magwala. Ha? Ang tapang-tapang eh. Pakilit pa. Atin yan. Bigay sa atin yan. Sigat. Gilit pa mga kababayan. Kanina ang tatapag ng mga kabataan maglakad. Ang astig, ayaw magpaawa. Yung may mga maskara dyan, komunista rin. Kaya umarinin niyo yung mga maskara ninyo. Hindi kayo mawawanted dito kahit matita ang mukha niyo. Bakit? Sa akin ang pinagalaban natin eh. Yung mga ayaw umanin dito na kita, hindi namin kasama yan. Sa niyo na po ni Kernel, sa akin ang paglaban sa bansa.